Good morning, brothers and sisters. Isang mapagpalang umaga sa inyo. Saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito. Kayo man po ay mga OFW or nariyan sa ibang bansa. At dito naman po sa Pilipinas, saan man tayo naroroon sa apat na sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Samot dalangin ko, sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Yesus. Si Brother Chito na maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng kaligtasan, ng mabuting balita ng Panginoong Yesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. Ang ihahatid ko po sa inyo na Ebanghelyo ay hanguin po natin sa aklat ng Ikalawang Hari, chapter 23, verse 1 hanggang 20. So unawain po ninyo, brothers and sisters, kapag ito po ay inyong napanood at dumaan sa inyong mga wall, unawain po ninyo ang aral upang nang sa ganon ay makasunod po tayo at manatili tayo sa Panginoon, sapagkat ibang aral po ito, hindi po tulad ito ng mga ibang aral na nangangaral na iba na ipinangangaral yung mga bagay dito sa sanlibutan ito. Ito po, totoong aral ni Kristo. At hindi po ito, hindi ko po ito pinag-aralan at hindi ko po itinuro sa akin ng sino man. Ito po ay kusang ipinagkaloob sa akin ng Diyos nung ako'y kanyang tawagin. Kaya hindi po kasinungalingan ang sasabihin ko dito, bagkus katotohanan. Ayan po, kasi ayun po yung gusto ng Panginoong Yesus, na ihayag ang katotohanan, which is ang salita ng Diyos. Kaya nga po, kapag tayo po ay hinananatili sa turo ni Kristo, ay hindi po tayo pinananahan ng Ama at ng Anak. Ayan po. So kaya po tayo nagsasalita ng mga salitang sariling atin, kasi nga po hindi sa Diyos yung tinutuon, inaaral natin. Kasi kung galing sa Diyos yan, hindi na kailangan tayong turuan ng kahit na sinong tao. Ayan, so topic po natin ngayon yan. Ito po yung paglilinis ng templo. Katulad po nung ginawa nitong si Haring Hosias, na lininis niya nung nalaman niya, natuklasan yung kautusan, ay inutos niya na linisin ang templo at ang bayan ng Huda at ang Jerusalem. Yan po. Maliban po na gawin natin yan sa buhay natin, ay hindi po tayo pananahanan ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Yan po. Pakinggan po natin kung paano natin ihahambing ang ating sarili dito sa aral na ito. Ito po. Ipinatawag ni Haring Hosias ang matatanda ng Huda at Jerusalem, at sila'y nagpunta sa templo ni Yahweh o ng Diyos, kasama ang mga saserdote, ang mga propeta at ang buong bayan. Pagdating doon, ipinabasa niya ang aklat na nakuha sa templo. Pagkabasa, tumayo sa plataporma ang hari at taimtim sunod sa kautusan at sa lahat ng tuntunin. Ang lahat ng naroon ay nakiisa sa hari sa pangako nito kay Yahweh. Ang lahat ng kagamitan sa loob ng templo ukol kay Baal, Asherah at sa mga nasa kalawakan ay ipinalabas ng hari kina Hilcias na punong saserdote, sa mga saserdote at sa mga bantay ng templo. Ipinasunog niya ang mga iyon sa labas ng Jerusalem, sa bukirin ng Sidron, at dinala sa Betel ang abo. Pinaalis niya ang mga saserdoteng itinalaga ng mga unang hari ng Huda upang magsunog ng kamangyan sa altar ng mga burol ng Huda at palibot ng Jerusalem. Pinalayas din niya
ang mga saserdoteng nagsusunog ng kamangyan para kay Baal, para sa araw, buwan, at sa lahat ng nasa kalawakan. Ang rebulto ni Asyera ay ipinadala niya sa labas ng Jerusalem, sa batis ng Sidron, at doon ipinasunog. Pagkatapos ipinadurog niya ang uling niyon at ipinasabog sa libingan ng mga karaniwang tao. Ipinagiba niya ang tirahan ng mga lalaking may mahalay na pamumuhay sa may patio ng templo. At dito rin hinahabi ang mga tuldang ginagamit sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Si Asyera, tinipon niya sa Jerusalem. Ang lahat ng saserdote ng altar sa mga burol sa buong Huda at ipinagiba ang mga altar na iyon mula sa Giba hanggang Beelsheba. Ipinagiba rin niya ang altar sa burol sa may pagpasok ng tirahan ni Gobernador Josue sa gawing kaliwa. Ngunit ang mga saserdote ng altar sa burol ay hindi niya pinayagang maghandog sa altar ni Yahweh. Nakisalo na lamang sila sa kapwa nila saserdote sa Jerusalem sa pagkain ng tinapay na walang lebadura. Ipinagiba niya ang altar sa lambak ng Himon upang wala nang makapagsunog ng kanilang anak bilang handog kay Molok. Ipinaalis niya ang mga kabayong itinalaga ng mga naging hari ng Huda, pati sa pagsamba sa araw. Ang mga ito'y nasa may pagpasok ng templo sa tabi ng tirahan ni Nathan-Melech sa patio sa may likod ng templo. Ang mga karwaheng ginagamit sa pagsamba sa araw ay ipinasunog niya. Ang mga altar na ipinagawa ng mga naging hari sa Huda sa ikataasang palapag ng tirahan ni Akas, pati ang mga altar na ipinagawa ni Manases sa magkabilang patio ng templo at ipinagiba niya at ipinasunog sa may batis ng Sidron. Ipinagiba rin niya ang mga sambahan sa silangan ng Jerusalem sa gawing timog ng bundok ng mga olibo. Ang mga ito'y ipinagawa ng Haring Solomon ng Israel para kay Astarte, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Sidonios, para kay Simos, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ng mga Moabita, at para kay Mikam, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ng mga Amonita. Ipinagiba niya ang mga rebulto ni Asyera at ang mga lugar na pinag-alisan sa mga ito ay pinatambakan niya ng kalansay ng mga tao
Ipinagiba rin niya ang altar na ipinagawa ni Jeroboam, anak ni Nabat, na siya ring nagbunsod sa Israel upang magkasala sa mga burol sa Betel. Ipinadurog niya ang mga bato at sinunog ang rebulto ni Asera. Nang makita niya ang libingan sa isang bundok sa di kalayuan, ipinahukay niya ang mga kalansay doon at ipinasunog sa dating kinatayuan ng mga altar upang mawalan na ng halaga ang mga ito. Ang lahat ng ito ayon sa salita ni Yahweh. Kaninong nitso iyon? Sa propeta po mula sa Huda. Siya ang humula tungkol sa pagsira ninyo ngayon sa mga altar sa Betel, sagot ng mga taga roon. Sinabi niya, kung gayon, huwag ninyong gagalawin ang kanyang kalansay. Kaya hindi nila ginalaw ang mga buto niyon, pati ng kalansay ng mga propeta mula sa Samaria, pati mga altar sa mga burol sa buong Samaria na ipinagawa ng mga naging hari ng Israel, at siyang naging dahilan ng pagkapuot ni Yahweh ay ipinagiba ni Haring Hosias. Ginawa rin niya rito ang ginawa niya sa Betel. Pinatay niya ang mga punong saserdote ng mga altar sa mga burol. Pinatambakan din niya ng kalansay ng mga tao ang mga altar na yaon, saka sinigaan. Pagkatapos ay nagbalik siya sa Jerusalem. Yan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng kaligtasan, ang mabuting balita ng Panginoong Yesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. So napakalinaw po, brothers and sisters, ng ginawa ng haring ito na paglilinis ng buong Huda, ng buong Jerusalem, at ang templo na ipinagawa ni Yahweh noon kay Solomon. Pagkat nung pinagawa yan kay Solomon, kaya nung natapos yon, kaya sabi ni nakipag-usap noon si Solomon kay Yahweh o sa Diyos, nang sabi dito, pakinggan natin kung anong sinabi dito ni Yahweh nung ito ay ayan. Pakinggan po natin ang templong ito na ipinaayos ni Haring Hosias. Ito po yung ipinagawa ni Solomon nung una pa. Ayan. Sabi dito, isang gabi sinabi sa kanya ni Yahweh, ito sa aklat ng Ikalawang Kronika, chapter 7, verse 12 to the following. Isang gabi sinabi sa kanya ni Yahweh, narinig ko, ito po si Solomon po, yung nagpagawa po ng templong ito na nilinis ni Haring Hosias. Ang sabi dito, narinig ko ang iyong dalangin. Itinangi ko ang lugar na ito para paghandugan ng mga alay sa akin. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin. Hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila. Patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. So ayan po yung nakipag-usap nung ito po na pinagibang ito ni Haring Hosias na templo
Ito po yung pinagawa ni Solomon na templo para kay Yahweh. Ang sabi nga, doon mananatili, doon maninirahan ang pangalan ni Yahweh. Kaya nga lang, lumipas po ang panahon, hindi na po sila sumunod sa kautusan ng Diyos. Kaya napabayaan na po. Pati po yung Bibliang ito, kung hindi pa po naghari si Haring Osias at natagpuan po sa templo ang kautusan, maari hanggang ngayon yung mga iba sa atin talagang walang pangunawa or totally walang pangunawa sa salita ng Diyos. Kasi nga yung mga ninuno po natin ay na naligaw po ng daan ng Panginoon Diyos Ama. Nawala po sa kanila, pinabayaan po nila ang kautusan. Kung ano-ano na lamang pong tumubo sa kanilang mga pag-iisip. Nawala na po ang salita ng Diyos sa puso nila. Kaya kung ano-ano, ganyan din po tayo ngayon, nangyayari po sa atin yan. Yung mga bagay na iyan, yan po yung namana natin sa ating mga ninuno. Kaya kinapuutan noon ng Diyos ang Israel. So, yung mga bagay na ito, brothers and sisters, ito po ay sumisimbolo sa mga darating, which is yung pagdating ng Panginoong Yesus. Kung si Haring Osias ay nilinis niya ang templo, what did you call that? Literal. Ito po yung mga literal na bagay na paglilinis. Yung giniba niya po, yung mga altar, yung mga dambana, yung mga sunugan, tapos pinalitan niya po yung lahat ng mga kagamitan doon sa templong iyon na ginagamit nila. Kasi kung sino-sino na po ang sinamba nila Sinamba nila ang bituin, sinamba nila ang araw, si Asherah, yun pa yung mga nabanggit po dito na kasuklam-suklam na mga Diyos-Diyosan. So, yan po ang nangyari sa mga ninuno natin. Kaya hanggang ngayon, dala-dala po natin yan at hindi po yan magbabago maliban po na tayo'y magising sa katotohanan. Hindi po magbabago yan at hindi rin po tayo pananahanan ng Diyos Ama at ng Diyos Anak as long as na tayo'y nananatili sa ganyang pamumuhay. Ayan, ito po ay bali simbolo lamang po ito sa darating. Ganon din po nung pagdating ng Panginoong Hesus ay nilinis din po ng Panginoong Hesus ang templo, pinagmalasakitan din po niya. Which is ang pagmamalasakit na iyon po ay spiritual. Bagaman dito sa tinunghayan natin sa ebanghelyo natin ay nilinis ni Haring Osias yung buong paligid ng Huda at buong paligid kabuuhan, lahat ng kabuuan ng Jerusalem. Nilinis niya po yan at pinagiba niya yung mga altar, yung mga ginagamit sa pagsamba sa araw, sa bituin, sa kung ano pa po. Ayan po. Pinalinis lahat ni Haring Osias yun. So yan po ay naglalarawan po sa buhay natin ngayon, pananampalataya, na dapat gayon din naman ang Panginoong Hesus nung dumating siya, nilinis din niya po ang templo at pinagmalasakitan niya. Kung matatandaan po natin, nung dumating din ang Panginoong Hesus, ay nilinis niya ang templo. Gayon din naman, dumating ang Panginoong Hesus ay pinagmalasakitan din niya ang templo ng Diyos. Ayan. Kasi ito pong templo na ito na nilinis ni Haring Osias, ito po yung templo na pinagawa ni Haring Solomon. Ayan po, kaya nga doon nangako ang Diyos na doon siya mananahan. Pero nung nagkandaligaw na ang mga ninuno natin, mga Israelita, napabayaan po yung templong iyon at yung kautusan nandun po. Kaya nung si Haring Osias na ang maghahari sa Huda, pinapunta niya doon yung kanyang katiwala, yung kanyang mayordomo. Pinapunta niya doon sa templo upang kausapin yung namamahala doon at bilangin yung pera kung kakasya na upang iparenovate, ayusin yung templong iyon. Iyon nga po natagpuan nila yung yung kautusan. So kung hindi po natagpuan ito, malamang wala sa atin nakakaunawa ng salita ng Diyos. Kasi lahat po wala nahitago po or na hindi na po nila pinakialaman ang kautusan ito. Kaya napabayaan po, kanya-kanya na kung ano na lang maisip
Ganyan po tayo ngayon. Ayan po, namana po natin yan na kaugalian ng mga ninuno natin. Pinabayaan natin. Kaya tingnan nyo, pang-unawa natin sa salita ng Diyos, wala po tayong maunawaan. Kaya hanggang ngayon, tingnan nyo, matatanda, mabuti nga ako, nagpapasalamat ako sa Diyos, brothers and sisters, sapagkat hindi po ako pinabayaan ng Diyos. Tinawag niya ako upang maglingkod sa Kanya. Kaya kung tayo ay makikitaan ng Diyos na talagang karapat dapat tayong maglingkod sa Kanya, tatawagin po tayo niyan. Pero kapag hindi, nako, huwag tayong umasa na tayo ay maliligtas. Ngayon, kung hindi tayo tinatawag, tayo na po ang maghanap sa Diyos. Tayo na ang lumapit sa Diyos. Kung nagnanais po tayo magkamit ng buhay na walang hanggan, tayo po ang maghanap sa Diyos. Tayo po ang lumapit sa Diyos. Ayan po ang dapat nating gawin. Kasi meron talaga, kumbaga, itinakda na ng Diyos na meron siyang mga taong tatawagin. Ito po upang maglingkod sa Kanya. Ngayon, kung hanggang ngayon tayo ay ugod-ugod na, hindi pa tayo tinatawag ng Diyos, hanapin natin siya. Tawagin ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. At meron naman hindi. Kaya yung iba, kung talagang tayo ay hindi pinananahanan ng Diyos, gusto natin magkamit ng buhay na walang hanggan, lumapit po tayo sa Kanya, hanapin natin siya. Actually, hindi na natin kailangan hanapin siya eh. Ang kailangan lang natin magpakumbaba, magbalik loob sa Kanya, at kusa po siyang lalapit sa atin. Ganyan po ang Panginoon. Lumalapit siya po sa atin, lumalapit siya sa mga taong magpapakumbaba at magbabalik loob sa Ama. Yan po. Kaya ganyan din po yung ginawa ni Hosias, ni Haring Hosias. Nilinis niya po yung buong paligid ng Huda, yung buong paligid ng Jerusalem at yung templo. Ipinarenovate niya po yan. Kaya lang yan, mga yan, brothers and sisters, yan po yung mga aral po iyan. Yan po ay mga literal na nilinis ng haring iyon, yung mga bagay na iyon. Ngunit sa pananambahan po natin ngayon sa panahon ng Panginoong Hesus, ay gayon din naman. Pinagmalasakitan din ng Panginoong Hesus at nilinis din niya ang templo ng Diyos. Pakinggan natin sa aklat ng Juan chapter 2, verse 13 hanggang 22. Ayan, ang sabi dito, malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga ngalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi na namamalit. Pinagtaob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama. Pinaalis niya, nilinis niya rin yung templo. Pinalabas niya lahat ng mga baka, yung namamalit ng salapi, yung mga kalapati, yung mga tupa. Ayan, pinalabas niya lahat, pinalabas niya yon. Nilinis din po niya ang templo ng Diyos. Yan po yung nasa Jerusalem. So yung paglilinis pong iyon, yan po ang dapat natin pamarisan sa buhay natin ngayon, sa pamumuhay natin pananampalataya, na dapat din po natin linisin. Spiritual po kasi ito eh. Kung hindi po natin maunawaan, kung tayo po ay nangangaral ng salita ng Diyos, hindi po natin ito may papangaral ng spiritual. Kasi nakabungad na po, mga literal po eh. Katulad ng paglilinis ng templo ng Diyos. Ano ba ang tinutukoy dito, brothers and sisters, sa ngayon? Noon po, yung templo ng Diyos, yun po yung ginawa ng tao.
Yun po yung ginawa ni Solomon na templo ng Diyos. Sapagkat sabi nga niya, doon siya mananahan. Katulad nga nung binasa natin doon sa ikalawang kronika, ang sabi niya, doon ako, ang sabi niya dito, pakinggan natin, dito sa ikalawang kronika, ginawa po ng tao yan, yung templo na yan. Ayan, ang sabi dito, ito po yung sinasabi na templo. Ito po yung literal na templo na pinagawa ni Solomon. Kaya nga sabi dito, naipagawa nga ni Solomon ang templo at ang sarili niyang palasyo. Buong buo niyang sinunod ang lahat ng plano niya dito, ukol dito. Isang gabi sinabi sa kanya ni Yahweh, narinig ko ang iyong dalangin. Itinangi ko ang lugar na ito para paghandugan ng mga alay sa akin. Ayan, yan po yung templo na mananahan doon ang Diyos na pinagawa ni Solomon. So sabi niya, maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila. Patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. So yan po yung literal na templo. Nung nilinis din ng Panginoong Hesus, yan po rin po yung literal na templo. Pero ang tinutukoy ni Panginoong Hesus, sabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Yan po yung literal na templo. Pero ang tinutukoy po dito na bahay ng kanyang ama, na templo, yun po yung katawan ng Panginoon. Pakinggan natin, tuloy natin. Sabi dito, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi sulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayan may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa mo, itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. So yung tinutukoy na ng Panginoong Jesus dito na templo, yun po yung templo niya na 3 araw ay muli siyang mabubuhay. Ganyan din yung sinabi niya na gibain ninyo ang templong ito at itatayo ko ng 3 araw. So kaya nagtaka yung mga Hudyo. Ayan. So ang tinutukoy na po na templo dito ngayon sa pamumuhay natin spiritual, ang templo ng Diyos ay ang katawan po natin na dapat nating linilinis, na dapat nating inaalis yung mga bagay na yan na marurumi na nananahan sa puso't isipan natin. Kaya hindi po tayo makapamuhay ng matuwid, hindi po tayo makapamuhay ayon sa utos ng Panginoong Hesus dahil sa mga ruruming bagay na iyan sa buhay natin. Yan po yung dapat na inaalis natin, katulad kung maliban po na tayo'y tumulad kay Haring Uzias na giniba niya ang lahat ng mga altar at sinunog niya ang lahat ng rebulto ni Asherah at ni Moloch
at lahat ng mga ginamit sa pagsamba sa araw, sa bituin, at lahat pong iyan, kung hindi po natin yan naalisin sa buhay natin, hindi po tayo pananahanan ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. Ang mangyayari po sa atin, diretso po tayo sa impyerno kung hindi po tayo magbabago. Kung hindi po natin naalisin yung lumang pamumuhay natin, kung mamumuhay pa rin tayo doon sa lumang pagkatao natin, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Ang masama doon, diretso tayo sa impyerno. Kaya panahon na, brothers and sisters, upang tayo naman ang maglinis ng templo ng Diyos. Ayan. So, paano natin lilinisin, brothers and sisters, yung templo ng Diyos, which is yung katawan po natin? Maliban po na ito'y linisin natin, katulad ng ginawa ni Haring Hoseas, wala po. Ganyan din po, ginawa din po ng Panginoon Jesus upang turuan po tayo na linisin natin ang templo ng Diyos, which is yung katawan po natin. Sapagkat mananahan po sa atin ang Diyos paano mananahan kung tayo'y buringot, kung tayo'y marumi, kung tayo'y masama? Paano mananahan sa atin ng Diyos? Ayaw nga ng Diyos ng marumi. Kaya panahon na, brothers and sisters, upang linisin po natin yung pagkatao natin. Iwanan na natin yung lumang buhay na napapahamak tayo dahil sa ating kamangmangan. Maging matalino po tayo. Yan po ang pinagkakatiwalaan ng Panginoon, yung matatalino. Hindi po katalinuhan sa sanlibutan. Na katalinuhan sa sanlibutan, pandaraya Yan mo timbangan nga lang Babawasan ng minsan minsan 1/4 yung babawas, mawawala doon sa timbang. Paano tayo pananahanan ng Diyos niyan? Sa timbang na nga lang ng ibinibenta natin binabawasan pa natin. Kawawa naman po yung mga bumibili ng kulang. Pinaghirapan din naman po nila yung perang ibinibili noon. So, yung mga bagay na yan, wala po yan. Ano lang yan? Hindi po yan ang katuruan ni Kristo. Ang katuruan po dito ay spiritual po ang pamumuhay natin. Linisin natin ang templo ng Diyos, which is yung katawan natin. Itakwil natin yung lumang buhay natin, yung lumang pagkatao natin. Palitan natin ng bagong pagkatao na nakaugnay kay Kristo. Ayan. Kaya tingnan nyo, ang sabi nga, gayon din naman, tayo ang templo ng Diyos na buhay. Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Paano mo nasabi? Pakinggan natin dito sa aklat ng 2 Korinto chapter 6, verse 14 hanggang 18 ang sabi dito. Tayo po ang templo ng Diyos. Kaya ito po yung tinutukoy ng Panginoon nung kanyang linisin ng templo para bigyan po tayo ng halimbawa na ang isinabi niya doon, yung katawan niya, ang templo ng Diyos. Gayon din naman, kung tayo mananalig at manampalataya sa Panginoong Hesus, tayo din po ay templo ng Diyos. Dahil kapatid na natin ang Panginoong Hesus Kung sinusunod natin ang mga utos ng Diyos, pakinggan natin dito sa aklat ng 2 Korinto, chapter 6, verse 14. Ang sabi dito, ito po yung pamamaraan spiritual na paglilinis. Paglilinis ng templo ng Diyos, ito po yung pamamaraan spiritual. Pakinggan natin. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng mga nanampalataya sa di nananampalataya? O ang templo ng Diyos sa Diyos-Diyusan ng mga pagano? Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang may sabi,
Mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Ayan po, oh. Yan po yung sinabi ng Diyos doon sa aklat ng ikalawang kronika. Yung tinunghayan natin kanina. Nung natapos na ni Solomon yung templo, nanalangin si Solomon, inarinig ng Diyos, kinausap si Solomon. Kaya doon siya mananahan sa templong iyon. Which is yun, literal na templo po iyon. Ngayon, yung pamumuhay po natin ngayon ng tinutukoy na templo ng Diyos ay ang katawan po natin. Yan po ang templo ng Diyos, spiritual pamumuhay po. Naging daan lamang po yun, naging ano lang po yun, yung kautusan na yun, yung lumang tipan, upang mahikunit po tayo dito sa bagong tipan ngayon kay Kristo. Umikot po tayo. Hindi po tayo pwedeng mag-shortcut eh. Kaya umikot muna tayo. Nagpunta muna tayo sa lumang tipan bago pumunta tayo ngayon sa bagong tipan kung paano. Ipinapakilala ko po sa inyo, brothers and sisters, kung ano pong uri ang pananambahan natin ngayon. Sa panahon ng Panginoong Hesus, hanggang ngayon, hanggang ng mga propeta, hanggang ngayon, sa atin, lalo na ngayon, wala na ang Panginoong Hesus. Kaya ang nakakaalam lamang po nito, nakala natin wala, naririnig, hindi niya nakikita yung mga ginagawa natin, kawawa po ang taong ganon. Ang totoo niyan, lagi tayong pinagmamasdan ng Panginoon, minuminuto. Ang hindi nyo lang alam. Kaya nga siya ang magtuturo ng lahat sa pamagitan ng Espiritu ng katotohanan. Paano ko nasabi? Tingnan natin dito sa aklat ng Juan, chapter 16, verse 13 hanggang 14. Ang sabi dito, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipahayag niya sa inyo. Galing po sa Panginoon ang ipahayag ng Espiritu ng katotohanan. Sa pamamagitan ko, nalalaman po ninyo ang katotohanan, ang kalooban ng Diyos, ng Panginoon. Kaya akala natin hindi tayo nakikita ng Panginoon. Siya nga nagtuturo doon sa Espiritu ng katotohanan na siya naman magsasalita sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Ayan. So kaya yan po yung unang hakbang para hindi po masayang yung ating pagpapagal, pakikinig ng salita ng Diyos, kung talagang salita nga ng Diyos yung pinakakinggan natin. Kaya ang sabi dito, unang templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan ng mga pagano. Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila. Huwag kayong humipo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong humipo ng anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan. Diba napakasarap, mga brothers and sisters, na maging anak tayo ng Diyos, tawagin tayong anak ng Diyos, kaysa naman ipagpapalit natin isang tao. Ayaw nating layuan yung mga bagay na makapagtutulak sa atin sa kasamaan Alam nyo, brothers and sisters, kahit anong bait ng isang tao, kapag ito ay katulad nga nung kasabihan ng sanlibutan, kapag ang isang kaing na kamatis ay may halong bulok, lahat buong ng isang kain ay mabubulok din ng maaga. So wag na po nating anhintayin yan.
dapat tayo na mismong umalis sa kabulukan. Umalis doon sa bulok na iyon, na isang kaing na kamatis. Dahil mahahawa tayo at mahahawa niyan eh. Siyempre, pagka wala ng kakainin yung mga uod doon sa bulok na yun, lilipat sa atin. Tayo naman yan nangangat-ngatin ng bulok ng uod, which is si Satanas. Kaya yan po tinuturo po dito, na huwag po tayo makikisama sa mga di sumasampalataya. Hindi po ako nagsasabi niyan. Basahin po ninyo dito sa aklat ng ikalawang Korinto, chapter 6, 14 hanggang 18. At ito pa yan, ang kahulugan nito, brothers and sisters. Ano nga ba iyan ang tinutukoy dito? Ayan, kaya itong sabi nga ni Apostol San Pablo, mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito. Linisin natin ang ating sarili sa lahat ng nakapagpaparumi sa atin, sa ating katawan at espiritu. Sikapin nating mamuhay na may takot sa Diyos hanggang sa lubusan nating maitalaga sa Kanya ang ating sarili. Ayan po. Hanggat sa lubusan nating maitalaga sa Kanya ang ating sarili. Kasi unti-unti po yan eh. Huwag lang po tayo mag-aalinlangan katulad po ng ginawa ko. Hindi po ako nag-aalinlangan na talagang alam ko. Kasi sinasabayan ng Panginoon ng mga bagay na ikaw lang ang nakakaunawa, nakakaintindi. Mangyayari din po sa lahat yan ng tao kung tayo ay magsisikap na panahanan ng Panginoon. Siyempre, hindi maintindihan ng sanlibutan yan kasi hindi nila alam. Ano bang tinutukoy dito na dapat nating iwasan? Pakinggan natin dito sa unang Korinto, chapter 5. Kung sino nga ba yung mga ganitong dapat nating iwasan. Yung mga hindi nananampalataya. Pakinggan natin, brothers and sisters. Ang sabi dito, yung tinutukoy doon sa tinunghayan natin kanina sa ikalawang Korinto chapter 6, 14 hanggang 18, ay ito po yun, yung kahulugan po noon, ito po ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, ang mga tao na dapat nating iwasan. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakikisamahan ay ang nagsasabing Kristiyano siya, ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyusan, nanlalait, naglalasing, o nagnanakaw. Ni huwag kayong makikisalo sa ganyang tao. Ayan po, yung tinutukoy dito. Huwag kayong makikisalo sa ganyang tao. So, napakalinaw naman po, brothers and sisters. At ito pa, ang sabi dito, sa 18, ang sabi niya dito, huwag kayong makikiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao. Iba ang napipinsala, ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo at nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ayan po yan eh. Kaya po tayo tinubos ng Panginoon upang sila man ay maparangalan natin. Tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Kaya manatili tayo sa Panginoon. Buhay po ang itinubos sa atin, hindi tilak, hindi ginto, hindi salapi. Buhay ng Panginoong Hesus.
Tapos magmamayabang pa tayo. Mahiya po tayo sa Diyos. Wala na nga tayong ginagawang mabuti para sa Diyos. Magmamayabang pa tayo. Di ba? Kaya nga sabi nga dito ng Panginoon, kaya dapat maglinis din po tayo ng ating sarili. Panahon na po eh. Malapit na pong bumalik ang Panginoon. Kaya wag po nating sayangin yung pagkakataong ibinibigay sa atin na tayo'y makapagbagong buhay, na tayo'y mamuhay na may kabanalan, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Pero kung hindi man tayo magiging banal, at least man lamang, sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon bilang pasasalamat sa pagtubos sa atin sa mga kasalanan upang tayo'y lalong lumayo sa pagkakasala. Paano tayo makakaiwas sa kasalanan? Tayo mismo ang gumagawa ng kasalanan. Minamahal natin ang kasalanan, ayaw nating iwanan. Dapat iiwan na po natin yan. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, mapalad ang naglilinis ng kanilang kasuutan sapagkat bibigyan sila ng kapangyarihang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Pero yung hindi, maiiwan sa labas ng sabi dito, subalit maiiwan sa labas ng lungsod ang mga buhong, mga mangkukulam, mga makikiapid, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at mga sinungaling sa salita at sa gawa. Ayan po ang maiiwan sa labas. Kawawa po tayo. Kaya makikita po natin kung tayo hanggang ngayon sinungaling pa rin, iwaglit na po natin yan, itapon na po natin yung kasinungalingan natin. Kung hanggang ngayon mga buhong pa rin tayo, mga mayayabang pa rin, alisin na po natin yan. Yan po yung paglilinis. Katulad nung ginawa ni Haring Usyas doon sa Ebanghelyo natin, pinagiba niya ang lahat ng mga altar doon na sinasambahan nila sa pagsamba kay Asyera, kay Molok, at sa pagsamba sa araw, sa buwan, sa bituin, lahat ng mga Diyos-Diyosan ipinagiba ni Haring Hosyas. Maliban po nagayahin po natin si Haring Hosyas, hindi po tayo pananahanan ng Diyos. Hindi po natin gigibain yung mga gawa ng kaaway, yung mga gawa ng masasamang espiritu, yung masasamang gawain na ginagawa natin. Maliban po na yan ay iwaglit natin, hindi po tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, impyerno ang bagsak natin. Ayan po. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, mapalad ang naglilinis ng kanilang kasuutan sapagkat bibigyan sila karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Ayan po. Diba? Napakaganda po ng offer ng Diyos para sa atin. Matitigas lang po ang ulo natin. Ayaw nating iwanan yung masasamang gawa. Parang nag-i-enjoy na yata tayo Diba? Kaya mapalad ang naglilinis. Subalit may iwan sa labas ng lungsod ang mga buhong, mga mangkukulam, mga mapakiapid, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at mga sinungaling sa salita at sa gawa. Ayan po yung maiiwan sa labas ng lungsod at itatapon doon sa naglalagablab na asupre nang siyang pangalawang kamatayan. Doon po tayo babagsak. Maliban po nagayahin natin si Haring Hosyas at ang Panginoong Hesus sa ginawa niya sa templo, nalilinis niya, hindi po tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Mananatili sa atin ang puot ng Diyos, ang galit ng Diyos.
Kaya ang advice natin sa atin, magbalik loob po tayo sa Diyos hanggat maaga pa. Linisin natin ang templo ng Diyos. Kaya nga tinubos tayo ni Kristo. Tinubos niya tayo sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. Tinubos tayo ni Kristo. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Galatia chapter 3:13 hanggang 14. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hintel. Tayo po yun, mga hintel. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay sumaati ng Espiritong ipinangako ng Diyos. Ayan po, sumaati ang Espiritu ng Diyos. Maliban po kasi na hindi sumaati ng Espiritu ng Diyos na ipinangako, hindi po tayo magkakamit nito eh. Kapag hindi po tayo nagkamit ng Espiritu ng Diyos na ipinangako sa atin, ibig sabihin, hindi po natin maunawaan ang salita ng Diyos. Hindi po natin maintindihan, hindi po natin makikita ang kabutihan na ginagawa ng Diyos para sa atin. Hindi po natin makikita yan. At ang Espiritong ito, ang siya ring magtuturo sa atin. Kaya nga, ang sabi nga dito sa aklat ng unang Juan, chapter 2, verse 27, pinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at totoo. Ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. Ayan po. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Manatili po tayo. Hindi yung mahal natin ang Diyos, isang araw lang. Kinabukasan, wala na. Iba na naman. Andun na naman. Naglulupay-pay na naman tayo doon. Doon sa putik. Balik na naman tayo sa lumang gawa, sa lumang pamumuhay. Napakahirap. Pabalik-balik na lamang po ang buhay natin. Ngunit kung tayo po mananatili sa kay Kristo, malalaman po natin na ang buhay natin ay may direksyon. Alam natin kung saan tayo pupunta. Kaya nga may kanta eh. Ano ba yung kantang yon? Kay sarap ng buhay kung alam mo lang kung saan papunta. Ay, maganda yun eh. Maganda yung ano yun. Kanta yata ng ano yun. Kanta yata ng Asin yun. Yung ganong kanta. Maganda yun eh. Oo, kaya kasi kung may nandito po sa atin ng Espiritu ng Diyos, mananahan sa atin, siya po yung nagtuturo sa atin eh, ng lahat ng bagay na makalangit, hindi po makalupa. Makalangit po ang itinuturo nito. Subok ko na, ako nga po yung buhay na patutuo eh. Hindi naman ako magsisinungaling kung hindi ko naririnig ito at hindi sinasabi sa akin. Kaya mga kapatid, advice ko po sa inyo, sana sa pamumuhay natin ngayon, nalalapit na po ang pagbabalik ng Panginoon, kailangan nating mamuhay ng may katapatan. Kaya manatili tayo sa turo ni Kristo. Kaya nga sabi nga dito sa ikalawang Juan chapter 1 verse 9 hanggang 11, nang sabi dito, pakinggan natin. Kaya minsan marami po ang naliligaw. Marami po nang nangangaral na kung ano-ano na lamang yung mga bagay sa sanlibutan ito. Yun po yung ipinangangaral. Yun po yung namumutawi sa bibig niya, sa bibig ng nangangaral na iyon. Huwag po kayong magdalawang isip, umalis po kayo sa mga ganyan.
Kasi nga po, ang sabi nga dito sa ikalawang Juan, chapter 1 and verse 9 hanggang 11, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay hindi pinananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. So napakahalaga po, brothers and sisters. Kaya wag po tayong manatili kung itinuturo ng ating napapakinggan ay hindi po turo ni Kristo. Gagamitin lamang po ang salita ng Diyos. Kunti lang. The rest, hanggang sa matapos, hanggang sa kauli-ulihan, mga bagay sa daigdig na ito pa rin ang pinangangaral. Wala po tayong mapapala sa ganong pangangaral, sa ganong napapakinggan natin. Ibinubulid lang ang kaisipan natin sa maling paniniwala. Kaya maging maingat po tayo sa pakikinig. Piliin po natin yung pakikinggan natin, yung magdadala sa atin tungo sa buhay na walang hanggan. Maglinis po tayo sa ating kasuutan habang maaga pa. Mamaya biglang dumating ang Panginoon. Sabi nga sa nasusulat sa aklat ng Mateo, hindi natin alam kung kailan darating. Pwedeng dumating ng haping gabi, pwedeng dumating na madaling araw, o umaga, o tanghali. Paano kung hindi tayo handa? Kapatid, yung pakikinig natin sa salita ng Diyos, yung pamumuhay natin ng matuwid, yan po ay isang paghahanda natin Yung paglilinis natin sa ating kasuutan, yan po yung isang paghahanda po yan. Paghahanda ng ating sarili sa pagdating ng Panginoong Yesus. At least hindi tayo mahiya. Pag siya'y dumating, tuwang-tuwa tayo at maglulundag tayo. Yay! Nandito ng Panginoon. Kukunin niya na tayo. Pagkatapos noon, yun na. Katapusan na ng daigdig. Di ba? Kaya ngayon pa lamang po, brothers and sisters, isipin na po natin yung kapakanan natin. Huwag yung kapakanan ng iba. Kung ayaw nilang sumunod sa utos ng Diyos, well, pabayaan mo sila. Yung sarili mo, iligtas mo sa tiyak na kapahamakan. Sapagkat tiyak na ang kapahamakan natin kung tayo hindi magbabalik loob sa Diyos. Kung hindi tayo magbabagong buhay, kung hindi natin lilinisin ang ating kasuutan, which is yung pagkatao po natin ay hindi natin papalitan ng luma, ng bagong pagkatao, wala po. Impyerno po ang diretsyo natin. Di kahit stop over lang man sa gilid ng bagong Jerusalem, hindi tayo mag-stop over Diretsyo tayo doon sa atin. Naglalagablab na asopre na siyang pangalawang kamatayan. Kasi dito, patay tayo sa kasalanan natin Maaring hindi ninyo maintindihan mga kapatid, di ba? Kasi di ba nga, sabi nga, nung namatay ang Panginoong Yesus, tinubos tayo sa kasalanan. Tama po yun. Tinubos po tayo sa kasalanan ng Panginoong Yesus. Pero kung mananatili tayo sa pagkakasala, hindi pa tayo nakaalis sa kasalanan. Ayaw nating iwanan Pero kung iniiwanan natin yung mga pagkakasalang iyan at hindi na natin gagawin, masasabi natin, lubos na, naganap na, naiwan na natin ang pagkakasala. Ibig sabihin, mabuhay tayo ayon sa turo ni Kristo na siyang tumubos sa atin. Ayon sa aral ni Kristo na namatay ng dahil sa atin, sa mga kasalanan natin. Kaya advice ko sa inyo, brothers and sisters, upang hindi kayo maligaw ng ninuman na nagnanais na kayo iligaw,
kailangan po umalis tayo or magbagong buhay tayo. Iwan na po natin yung lumang buhay, lumang pagkatao, sapagkat yan po yung magpapahamak sa atin. Yan po. So, hanggang dito na lamang po, brothers and sisters. Sana nga po na mabuting balitang ito ay magdulot sa inyo ng panibagong buhay. Mag-concentrate po tayo sa turo ni Kristo. Manapili po tayo sa kanyang kandungan. Huwag po tayong ihiwalay sa Panginoon. So, yan lamang po, brothers and sisters. Sana po ay hindi ko na sasabihin sa inyong maging success kayo sa dito sa daigdig na ito. Ang hinihingi ko po sa inyo, lumapit po tayo sa Panginoon at siya po ang magbibigay sa atin yan. Unahin po natin na lumapit sa Diyos, magbalik loob sa Diyos, linisin natin ang ating pagkatao. So yan lamang po, brothers and sisters. Saan man kayo naroroon, sa apat na sulok ng daigdig na ito, kayo man po ay mga OFW or naninirahan na po dyan sa ibang bansa. At dito naman sa Pilipinas, sa apat na sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro Manila. Laging sa bukod dalangin, sumain niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumain niyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Hanggang sa muli, God bless you all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.